lahat-lahat ng mga private sectors na tumatangkilik na din sa DGP at sa mga religious groups din na naniniwala na po sa divine government na dito po mangyayari sa Pilipinas yung paghari ni Kristo na hindi na po doon sa Israel. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon din. Okay? Sa lahat po ng tribo, Luzon, Visayas, Mindanao, mga 110 tribes, magandang hapon po sa inyong lahat mga katutubo. Ito na po yung hinihintay nating panggoberno na ayon po sa ating batas, ayon po sa kalooban ng Diyos, ayon po sa ating customary and tradition dahil nakasaad na po yan sa ating saligang batas sa 8371 con Epralo, Indigenous People Right Act by 1997. Okay? So, ito na po sa lahat po ng tribo, sa lahat po ng lumad, sa lahat po ng mga bae, sa lahat po ng mga dato, sa lahat po ng mga tribo, 110 tribes, sama-sama po tayo, magkakaisa na po tayo dahil by 2022, darating na po yung hari ng Diyos na tribo, lumad po mga kapatid, mula sa Mindanao, taga Mindanao po, Leon ng Mindanao, hindi Agila ng Mindanao, hindi Buaya ng Mindanao, hindi Ulupong ng Mindanao, Leon po ng Mindanao, lumad ng Mindanao, yung ating magiging leader by 2022. Kaya nga tinatawag na lumad, leader under moral and discipline. Ito na po yung Pangulo, ito na po yung magiging hari po sa lahat po ng kabus. Dahil tayong mga tribo, tayong mga lumad, ang pinangakuan po ng Diyos ng kanyang kaharian. Palagi niyang sinasabi, mapalad po kayong mga tribo, kayong mga duka dahil inyo ang kaharian ng langit. Kaya ito na po mga kapatid, yung ating pag-asa na itong hari na darating by 2022, na itong hari na uupo dyan sa Malacanang, hari ng Diyos, at ito'y magbibigay po sa atin ng totoong kapayapaan, totoong kasaganaan, at totoong kaligtasan mga kapatid. Kaya ito po yung matagal na po nating hinihintay. Since time immemorial po mga kapatid. Sa ating mga tribo, sa grupo po, sa ating mga kapatiran ding mga Muslim, mga Maguindanao, mga Maranao, mga Tausug, ito na rin po yung matagal nilang hinihintay na yung magkakaroon na po tayo ng totoong kapayapaan. Okay? Nang totoong kapayapaan po dito sa Mindanao, dyan sa Visayas, dyan po sa Luzon, magiging sa buong Pilipinas, magiging magkakaroon po tayo ng totoong kapayapaan dahil yung nag-iisang Diyos na si Allah, na si Jehovah, ay maghahari na po dito sa Pilipinas. Yan po mga kapatid. Walang ibang maghahari maliban lang sa nag-iisang Diyos, mga kapatid. Hindi politiko yung makapagbigay sa atin ng kapayapaan. Hindi politiko yung makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi politiko yung makapagbigay sa atin ng kasaganaan. Ang Diyos, mga kapatid, at yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas at yung magpapatupad niyan, ang hari ng Diyos, ang lumad ng Mindanao, hindi lumad ng Luzon, hindi lumad ng Visayas, Leon po ng Mindanao. Kaya tapos na po yung turno ng Agila. Tapos na po yung turno ng Buaya. Tapos na po yung turno ng mga Ulupong. Turno naman po ngayon ng Leon sa Mindanao. Wala dyan sa Mindanao. Wala dyan sa Luzon po, mga kapatid. Ang Leon. Marami nagpa-Leon dyan, no? Leon Guerrero. No? Yung, dyan natin napapanood palagi yung isang pelikula, no? Yung pelikula na Leon Guerrero, taga Luzon po yon. Pero pelikula lang po. Pero ito ngayon mga kapatid, sa Mindanao, ito na po yung totoong Leon. Hindi na po ito pelikula na gawa-gawa lang ng direktor ng ating Pilipinong direktor. Itong Leon po na lumad sa Mindanao, ito po yung kalooban ng direktor. Yung Diyos po yung direktor. At ito po yung script ng direktor, itong Biblia. Kaya ito na po yung final, mga kapatid. Totoong drama ng buhay ng mga tao ng Diyos. Totoong drama ng mga anak ng Diyos. Kaya yung ating magiging Pangulo 2022, Leon po. Leon po ng Mindanao.
Wala dyan sa COMELEC yung kanyang pangalan. Kaya nga sa lahat po ng aspirant ng pagkapangulo, ginugulo na po mga kapatid. Okay, nag-away-away na po yung mga, maraming na nagsiangkinan, marami ng mga politikong naggano ng sign, no? Ganito na po yung sign ng mga politiko, marami na po, no? Dati ganito noon, dati ganito, ngayon nagganito na, no? Kaya mga kapatid, walang ibang maghahari, walang ibang Diyos na maghahari, maliban lang kay Jehovah, maliban lang kay Allah, kay Yahweh, na yung may likha ng langit at lupa, at yung nag-iisang Diyos ng tribong Blaan na si Adwata. Yan po mga kapatid. Okay? Magandang hapon kay Marisa Lastimoso. Madam, magandang hapon, at kay Lainiel Basilan, at kay Ma'am Monjera Blo. Mambing, maraming salamat. At magandang hapon yung ating provincial leader, director dyan po sa Lanao del Sur. Okay? Magandang hapon po mga kapatid nating mga Maranao. Ito rin po yung matagal na po nilang inaasam, no? Yung totoong pagbabago. Totoong kapayapaan. Dahil marami din talaga mga kapatid po natin na kumbaga gihikawan, no? Sa tinuod nga kining sa Bisaya sa kapayapaan. Ay, kalinaw. Di naman takabalo magbisaya ni. Matakda na tayo ng Tagalog palagi ba? So dito po mga kapatid, yung ating mga kapatiran, matagal na po nilang hinihintay yung totoong kapayapaan. Kaya nga yung sa John, according po sa John chapter 16, my peace I give unto you, that the world that cannot give. No? Yan po yung palagi naming inaawit noon during sa kanang harana. My peace I give unto you. That the peace that the world cannot give is the peace. Yun po yung kapayapaan. Maibibigay lang po yung kapayapaan na yan sa lahat ng puso ng mga Filipino. Maibigay lang po yung kapayapaan na yan sa lahat ng bayan sa bansang Pilipinas. At lalong lang, maibigay po yung kapayapaan na yan sa ating bansang Pilipinas kung ang hari ng kapayapaan ay maghahari na po dito sa ating Pilipinas. Dahil ipapadala po siya ng Diyos. Yung hari ng kapayapaan. Yung prinsipe ng kapayapaan. No? Hindi po yung prinsipe ng ini-interview nila, hindi po yun. Sinong prinsipe? Yung prinsipe ng kapayapaan. Yung peacemaker. Blessed are the peacemaker. No? Dahil sila po yung tatawaging mga anak ng Diyos. So yung kung tayo po mga Pilipino, ang mga anak ng Diyos, dapat magiging peacemaker po tayo. So kung magiging peacemaker po tayo, pagharian po tayo ng Prince of Peace. At yan po yung criteria upang ang Diyos ating masumpungan. Okay? Dahil walang makasumpong sa Diyos. Hindi natin makakasama ang Diyos kung hindi dalisay ang ating puso, kung hindi rin natin minamahal yung kapayapaan. Kaya bago rin dumating yung kapayapaan na yan, ang Pilipinas dadanas po ng matinding kapighatian, matinding kaguluhan, bago natin makakamtan yung totoong kapayapaan na yan. Dahil walang kapayapaan kung walang kaguluhan. Kaya bago dumating yung kapayapaan na yan, magkakaroon po ng kaguluhan ang bansang Pilipinas. Malapit na po yan. Dahil matutupad yung programa ng Diyos na walang eleksyon. Dahil mayroon na siyang pinili na magiging hari. Hindi po pinili ng politiko. Hindi po pinili ng partido. Hindi pinili ng COMELEC. Pinili po ng nag-iisang Diyos, yung kanyang nag-iisang hari na kanyang ipapadala dito sa Pilipinas. Kaya mayroon na pong pinili ang Diyos. Taga Mindanao, lumad ng Mindanao, Leon ng Mindanao. Wala dyan sa Luzon, wala dyan sa Visayas. Nasa Mindanao po yung pinili ng Diyos. Hindi pinili ng politiko. Hindi ini-endorse ng politiko. Hindi ini-endorse ng partido. Ang Diyos yung nag-endorse sa kanya. Naka-reserve po yan sa puso ng Diyos. At naka-reserve po yan na maghahari po sa Pilipinas. Yun po mga kapatid.
Magandang hapon kay Brother Ruben Dinyo at kay Stephanie Maridumaog at kay Brother Jonathan Lagroma Kalunsag. Sa mga 22 million viewers po natin, magandang hapon, no, sa inyong lahat. No, God bless po. At sa lahat naman pong na mga manunood mamaya, no, after ng ating live. Kasi maraming manunood eh. Nung nakaraang episode po natin, umabot po tayo ng in 2 days, no, umabot na po tayo ng mahigit 1,000 viewers. Okay? So marami talagang nagpapasalamat din tayo, no? Dahan-dahan po. Hindi man natin ginagawa itong live natin upang pagpirahan. Okay? Hindi tayo vlogger po upang magkaroon po ng monetary. Pero ginagawa po natin upang malalaman po ng buong sambayan ng Pilipinas na mayroong Diyos po dito sa Pilipinas. Upang malalaman po ng buong sambayan ng Pilipino na mayroong gobyernong darating po after ng gobyerno ni PRRD. Kaya nga si PRRD ngayon, ang huling pangulo ng bansang Pilipinas. Siya lang po yung huling pangulo ng bansang Pilipinas, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Siya lang po yung huling pangulo. Dahil yung kasunod niya, hari na po ng Diyos. Leon ng Mindanao. Kaya wala na po dyan sa lahat po ng tumatakbong pagkapangulo. Wala dyan yung hari ng Diyos. Wala dyan, mga kapatid. No? Wala dyan. Dahil darating na po, makikita na po natin yung script ngayon na itong labanan po ngayon. Labanan po ito ngayon ni David at saka ni Goliath. Palalabasin po. Wala dyan sa Luzon si Goliath. Wala dyan sa Visayas si Goliath. Nasa Mindanao din si Goliath, mga kapatid. Kaya yung magiging aspirant po ng bansang Pilipinas. Isa dyan si Goliath. Kaya mayroong maraming mga malalagas po. Dahil palalabasin si Goliath. Dahil yan po, si Goliath, gobyerno po ng Philistine po yon. Sa gobyerno po, under ng gobyerno ng Palestinian, si Goliath. Si Saul under po ng gobyerno ng Israel. Okay? Kaya takot na takot si Haring Saul kay Goliath dahil giant yun. Okay? Giant yun. Nagbais-bais si Goliath doon sa harapan po ng mga kawal ng Diyos, sa harapan po ng kawal ng hari sa Israel. Doon si Goliath, parang libuter, naghahamon kung sinong kawal, sinong sundalong pwedeng makipagsagupaan sa kanya. Okay? Makikipagsangka sa iya. Naghamon siya. Hanggat dumating po yung hamon niya sa pandinig po ni David. Si David po, mga kapatid, ordinaryong tao, ordinaryong bata, wala sa gobyerno. Yung kanyang mga kalaban, nasa gobyerno. Si Goliath, nasa gobyerno. Si Saul, nasa gobyerno. Pero si David, ordinaryong tao. Pero si David, pinili ng Diyos. Hindi man siya kilala ng madla, pero kilalang kilala siya ng Diyos. Nang narinig po niya yung hamon ng isang Goliath. Nang narinig po niya, nakikita po niya, hindi niya tiningnan yung kanyang liit. Tiningnan niya. Kahit siya ay maliit, pero mayroong malaking Diyos na kasama niya. Kahit gaano kataas si Goliath, kahit gaano katayog si Goliath, kahit gaano katanyag si Goliath, kahit gaano kasikat si Goliath, ibabagsak siya sa ngalan ng Diyos sa Pilipinas dahil maghahari si David dito sa Pilipinas. Kaya sa ngalan ng Diyos sa Israel, na nandito ngayon sa Pilipinas, sa ngalan ni Jehovah, yung Goliath na yan, tatamaan yan ng bato, ng Kristo ng Diyos ang bato. Tatamaan yan ng bato. Sa bala po, ng slingshot po ni David. Isang bato lang, mga kapatid. At yung bato na yan, yung Kristo ng Diyos. Yung itinakwil doon sa Israel. Kaya nga sinasabi ni Jesus, did you never read in the scripture, the stone which the builders rejected, nahimong uluhang bato sa pamag-ang, buhat kini sa Diyos, ug sa atong mga mata, makapahibulong gayon. Kaya nahibulong
ang tibok Israel sa dihang katong usa ka bato gilabay ni David sa agtang ni Goliath nga hibulong tibok Israel maging ang tibok Pilistihanon kay nahagba si Goliath. Yan po yung power ng Diyos. Kaya kahit sinong politiko ka man, matatamaan ka sa hukom ng Diyos. Dahil itong panahon na ito, panahon na po ito ng Diyos. Hindi na po ito panahon ng mga nagpasikat-sikat na mga magpaka-leader sa Pilipinas. Hindi na po ito panahon ng mga politiko. Panahon na po ito ng Diyos sa Pilipinas ngayon. Dahil sarado na po. Sarado na ang Malacanang. Sarado na ang 30. Nandito naman po tayo sa nag-iisang Diyos na maghahari dito sa Pilipinas. Kaya ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magbigay ng totoong kapayapaan at totoong kasaganaan at totoong kaligtasan para po sa mga Pilipino, material and spiritual, mga kapatid. Kaya, yung federalism naka-reserve po yan. Yung ating mahal na Pangulo nagprograma po ng federalismo, totoo po yan. Dahil mangyayari po na itong Pilipinas, magiging federal state po yan. Dahil yung bansang Israel, federal po yun. Okay? Federal state po yung sistema ng bansang Israel. Dahil kanya-kanyang tribo. Yung 12 tribes na mga anak ni Jacob, kanya-kanyang teritoryo po yun. Yun po yung sistema ng federal. Okay? Yun po yung sistema ng federal. Pero, yung batas na kanilang pinaiiral, batas ng Diyos. Hindi batas ng mga regional po na mga leaders. Batas ng Diyos yung kanilang pinapairal. Dito sa Pilipinas, mangyayari ang federal. Pero batas ng Diyos ang iiral. Hindi batas ng ating nasanayang batas po. Batas po ng Diyos ang iiral. Kaya nga yung federal. Our Father, Jehovah. The Jehovah our Father. No? Establish dominion in every regions. All leaders will implement spiritual and material. That is federalism. Ang Diyos na po yung nagplano. Okay? 17 regions. 17 states. Yan po yung programa ng Ama. Na bawat regions, mayroong magkakaroon ng leader. Pero yung mga leader na nandyan, ipatutupad yung batas ng Diyos. Hindi yung batas ng tao, batas ng Diyos ang ipatutupad. Upang maipatupad yung spiritual and material. No? Father, establish dominion in every regions. All leaders implement spiritual and material. That is the acronyms of federalism. Batas ng Diyos ang ating ipaiiral. Kaya po mga kapatid, sa ngalan ng Diyos sa Israel, na nandito ngayon sa Pilipinas, nang itinakwil nila doon sa Israel, sa ngalan po ni Jehovah, itatayo po niya ang kanyang divino gobyerno sa Pilipinas. Hindi gobyerno ng politiko. Hindi gobyerno ng mga parisiyo. Okay? Hindi gobyerno ng Sanhedrin. Hindi gobyerno ng Iskriba. Hindi gobyerno ng Saduceus. Hindi gobyerno ng mga pare. Gobyerno po sa anak ng Diyos na kanyang ipapadala. Yung totoong magbalantay. Kaya nga sinasabi ni Jesus, I am the good shepherd. Ang bansang Pilipinas nangangailangan ng totoong shepherd. Hindi hired shepherd. Yung totoong shepherd. Dahil yung hired shepherd lang, no? Yung kumbaga, yung inuupahan lang ba na tagapagbantay, walang puso yan, walang malasakit yan. No? Pero kung siya talaga yung totoong tagapagbantay, totoong may malasakit po mga kapatid. Kung titinan po natin, yung parabola po ni Jesus, sinabi niya, mayroong isang tagabantay, okay? No? Mayroong isang pastol ng karnero, ng mga tupa. Mayroon siyang 100 tupa. Ngunit nawala yung isa.
Okay? Ngunit nawala yung isa. Ang ginawa ng pastol na yon, iniwan yung 99. Hinanap yung isa. Dahil pinaka-importante yung isa. Dahil yun po yung the big one to complete the 100. Kaya darating po yung nag-iisang anak ng Diyos. Darating po upang magbibigay po ng totoong paghahari sa bansang Pilipinas. Magpapatupad ng totoong sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Gobyerno ng Diyos. From democratic to theocratic form of government. Yan po yung sugo. Okay? Yan po yung sugo, mga kapatid. God's order. Send under God's order. Yan po yung sugo. Send. Pinadala ng Diyos. At ilalim po sa kanyang order. No? Yan po yung meaning ng sugo. Send under God's order. Magandang hapon kay Atong Albaran. Diyan po sa may diyan po sa may Nabunturan. Mga leaders po natin diyan. Kay Atong Albaran Jainar. At kay Lalaine Bermejo Ritoya. Magandang hapon po, madam. At kay Del Labadan, no? Magandang hapon po, madam, no? So, maraming salamat sa mga nakatune in na po sa atin ngayon. So, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. The good news 2022, divine government. Hindi good news po yung magbibigay yung politiko ng mga ayuda. Hindi po, no? Good news 'yan sa pandinig. Pero yung kickback niyan, no? Grabe. Gitagaan tuod ka og sinsilyo, pero ang balos ana pinilo-pilo pod nga bills. No? Pinilo-pilo nga kwarta. Pero ihatag sa imo ha sinsilyo. No? Hindi po yan good news na nakatanggap ka ng 5K, 10K. Hindi po yan good news. Okay? Dahil babawiin din yan kung sila'y makaupo na. Pero the good news is 2022. Darating na po yung gobyerno ng Diyos. Basahin nga natin. Okay? Basahin nga natin dito po sa Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59 po, mga kapatid. Ito po yung pagkasabi niya dito eh. Kaya nga kung titingnan po natin, ang Diyos ay naghahanap talaga ng leader na ayon sa kanyang kalooban, na handang ipatupad yung kalooban ng Diyos. Hindi na siya ngayon naghahanap ng leader na suwail. Okay? Hindi na ngayon kailangan ng Diyos ang leader na hindi marunong sumunod sa instruksyon. Ang hinahanap ngayon ng Diyos, yung leader na marunong sumunod sa instruksyon. Dahil sa pamamagitan yan, diyan nagkasala si Haring Saul. Hindi marunong sumunod sa instruksyon. Kaya hinahanap ng Diyos ngayon ang mga leader, ang mga pastor na sumunod sa instruction ng Diyos. Kaya palagi niyang sinasabi, obedience is better than sacrifice. Hindi sacrifice is better than obedience. No? Maraming gusto magsakripisyo na. Kailangan na daw nilang magsakripisyo basta makaupo lang po yung kanilang ini-endorse na politiko. Kahit magbilad sila ng init, kahit magsakripisyo pa, kahit buhay pa daw nila yung kapalit, handa silang magsakripisyo dahil upang lang maupo yung kanilang politiko. Kalukuhan! Obedience is better than sacrifice. Sundin mo lang yung kalooban ng Diyos. Matatamasa mo yung inyong hinahanap. Hindi na kailangan magsakripisyo ka dyan. Sakripisyon mo yung politiko. Pagdating ng panahon, hindi niya makikita yung sakripisyo mo. Okay? Sakripisyo ka dyan. Alang-alang sa politikong gine-endorso ni mo. Pagkaupo niya yan, hindi rin niya makikita yung sakripisyo mo. Pero kung ikaw ay susunod sa utos ng Diyos, lahat ng mga pagod mo, masusuklian po yan ng Diyos. Dahil sinusunod mo yung kanyang instruction. Instruction na po ngayon, mga kapatid. That is the instruction. Maraming inutusan ng Diyos. Mula po kay Adan, kay Seth, Enos, Kainan, Mahalid, Harid, Inok, Matusalam, Lamik, Noe.
Sim arpaksad sala hiber piligrio sirog nakor tari Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Judah, kay Pares, mga kapatid. Mayroong mga instruction ng Diyos hanggang doon kay Haring David, hanggang kay Haring Solomon, hanggang po doon kay Propeta Daniel, hanggang nakarating po doon kay Jesus. Mayroong instruction po ang Diyos kay Maria. Sinabi po ni Maria, sinabi po ng Diyos kay Maria, Maria, ikaw ay manganganak ng isang batang lalaki. Tatawagin mo yung kanyang pangalan, Jesus. Yun po yung instruction ng Diyos kay Maria. Sabi niya, Maria, manganganak ka ng isang batang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan ay Jesus. Hindi niya sinabing, tatawagin mo ang kanyang pangalang Emmanuel. Jesus ang sinabi po ng Diyos kay Maria. Dahil yung hinihintay nila si Emmanuel. Gustong ligawin po ng Diyos sila. Ang makasumpong lang sa totoong Emmanuel, yung marunong makinig sa instruction. Yung hinihintay po ng mga Hudiyo noon, si Emmanuel. Dahil sinabi po ni Isaias, ipapanganak ang isang bata sa pamamagitan po ng isang dalagang birhen at yung kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Pero nang dumating na po yung kapanahunan na yun, yung ini-expect nilang Emmanuel, hindi po yun ang pinapangalan po ng Diyos kay Maria. Sinabi ng Diyos, Maria, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Yung role ni Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang bayan ni Jesus, hindi Egypt. Ang bayan ni Jesus, hindi Malaysia. Ang bayan ni Jesus, hindi Saudi Arabia. Israel ang kanyang bayan. Kaya tatawagin siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan, Israel lang. Hindi kasama yung Egypt. Hindi kasama yung iba't ibang bansa. Israel lang. Sa anong paraan maliligtas ni Jesus ang kanyang bayang Israel? Kung maipatupad ni Jesus yung batas ng Diyos. Kung maipatupad ni Jesus yung batas ng Diyos, yung ibinigay ng Diyos na batas doon pa kay Moses, maliligtas po ang bayang Israel sa panahon ni Jesus kung si Jesus ay nagiging hari doon sa Israel dahil magkakaroon sila ng kalayaan mula sa gobyerno ng Roman Empire that time. Ganon din po kay Dr. Jose Rizal. Kung si Dr. Jose Rizal tinanggap ng mga Pilipino, magiging hari siya sa Pilipinas noong 1892. Magkakaroon na ang sambayanang Pilipino ng totoong kalayaan. Dahil malaya tayo, magkakaroon tayo ng kalayaan under sa gobyerno ng Espanya that time. Kaya lang hindi pinaniniwalaan si Dr. Jose Rizal. Pinadala naman si Dr. Moncado. Hindi rin, mga kapatid. Yung instruction, may kanya-kanyang instruction po. Ang gusto ni Dr. Jose Rizal noon, magkakaroon ng kalayaan ang Pilipinas. Kaya nga sinasabi niya, gusto niyang dalhin ang mga Filipino doon po sa sandakan. Dahil itong Pilipinas, ibibigay na lang po niya ito sa gobyerno ng Spain. Kaya nga humingi po siya ng kalayaan doon sa gobyerno po ng Espanya kay Gobernador Dispol that time, 1892. Humingi siya ng kalayaan doon. Pero na-misinterpret po ng gobyerno ng Espanya yung hiningi ni Dr. Jose Rizal na kalayaan. Bagkos, itinapon siya dito sa Mindanao sa Dapitan. Noong 1892, July 17. Kaya hindi rin po yun kalooban. Hindi rin yun instruction ng Diyos. Hindi yun ang instruction ng Diyos kay Dr. Jose Rizal na dalhin niya ang mga Pilipino doon sa Sabah. Hindi po yun ang instruction ng Diyos. Kaya nang dahil noon, itinapon si Dr. Jose Rizal doon sa Dapitan. Dahil nandoon yung instruction ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang instruction kay Dr. Jose Rizal, hindi doon sa Manila,
doon po sa Mindanao, dito sa Mindanao. Kaya pinatapon siya dito sa Mindanao upang ibigay ng Diyos ang instruction kay Dr. Jose Rizal upang isigaw niya that Mindanao is the land of promise. Yun ang instruction ng Diyos kay Dr. Jose Rizal na maisigaw niya, Mindanao is the land of promise. Hindi niya isigaw doon sa Luzon, hindi sa Visayas. Kaya pinapunta siya sa Mindanao sa pamamagitan po ng exile. Dahil sa pilitan, no? Sa pamamagitan ng sapilitan, force, pagtapon. Dahil kung kalooban lang niya yon, hindi talaga siya makapunta dito sa Mindanao. Pero nandito po, ibigay ng Diyos ang instruction sa kanya sa Mindanao. Kaya kinakailangan, yun po yung dahilan upang itapon siya sa dapitan. Dahil dito ibibigay ng Diyos yung instruction kay Dr. Jose Rizal. Dahil hinahanap ng buong sanlibutan kung saan itinapon ni Kristo yung kaharian ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit seek ye first? Bakit hanapin natin una yung kaharian ng Diyos? Dahil itinapon na, wala na sa Israel. Kinuha na ni Kristo, ibinigay na po sa isang bansa. Kaya hanapin. At walang makahanap niyan maliban lang sa espiritong kung sino po yung nagalis doon sa Israel. Yan din po yung makasumpong noon. Kaya yung instruction kay Dr. Jose Rizal, nang nakarating po siya sa dapitan, yung espiritu, yung Emmanuel, na nandoon sa kay Jesus that time na hindi nila nakikilala. Yun doon po yung Emmanuel na pumasok kay Dr. Jose Rizal upang masigaw ni Dr. Jose Rizal that Mindanao is the land of promise. Yun ang instruction kay Dr. Jose Rizal. Dito naman po kay Dr. Moncado, ang instruction ng Diyos. Kunin niya. Kailangan magpunta siya sa India. Kailangan doon siya mag-aral sa India. At the age of 6 years old, ipapadala siya doon sa India. Dahil siya yung wonder boy. Sa panahon ni Dr. Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal noon ang wonder boy. Sa panahon naman ni Dr. Moncado, si Dr. Moncado naman noon ang wonder boy sa kanyang kapanahunan. Kaya binansagan siyang, binigyan po siyang pangalan ng psychic and mystic name, Equilibrium. Si Dr. Jose Rizal lang po yung, si Dr. Moncado lang po yung binigyan niya. Kinuha niya sa India. Yung numerology, yung Kabbalistic, kinuha niya. Kinuha din niya yung human nature, dinala dito sa Pilipinas. Yun yung instruction sa kanya. Pumunta siya doon sa Amerika. 1914, March 5. Nang pumunta siya sa Amerika, sa Hawaii, March 5, 1914, dumating siya sa Honolulu, Hawaii. Sangkap na, no? Gisangkapan na si Dr. Moncado sa gahom sa Diyos. Aron arang siyang makapanalipod sa mga taong mutawag kaniya. Kaya that time, mga kapatid, 1914, July 28, kasagsagan na po ng First World War. Nandoon na po si Dr. Moncado sa Amerika. Ang instruction sa kanya, siya yung kukuha ng kaligtasan ng mga Filipino sa kamay ng Amerika. Dahil hiningi ni Dr. Jose Rizal yung kalayaan ng mga Filipino sa kamay ng mga Espanyol, hindi ibinigay kay Dr. Jose Rizal. Ibininta doon tayo sa Amerika. Kaya ang utos kay Dr. Moncado, pupunta siya sa Amerika upang makuha yung kalayaan ng mga Filipino sa gobyerno ng Amerika at upang makuha yung kayamanan, yung pera. Kaya nga, yung pagmamayari ni Dr. Moncado sa kanyang kapanahunan noon, pera, hindi ginto. Okay? Kaya nga yung transaksyon palagi ni Dr. Jose Rizal, no? Ni Santa Romana, ni Father Antonio Diaz at saka ni Presidente Marcos, ginto yung kanilang transaksyon. Ginto, pero yung pera kay Dr. Moncado yun. Kaya nga sinasabi niya,
Kay Marcos noon, bago pa siya nagiging Pangulo, sinasabi ni Dr. Moncado, use this money wisely. Save my country and save my people. Hindi niya sinabi, use my gold. Hindi niya sinabing, use my diamond. Hindi niya sinabing, use my pearl. Ang sinabi niya, use this money wisely. Save my country and save my people. Yan po yung kanyang habilin kay Marcos that time. Habang si Marcos ay isang sundalo ng Pilipinas laban sa mga Hapon, habang si Dr. Moncado din, commander-in-chief ng mga guerrilla, laban din sa mga Hapon. No? Hindi niya sinabi doon, no, sa mga nagpapanggap, na hindi niya hinabilin doon sa mga nagpapanggap, oy, si Tarpulano, use this money wisely ha. Si Marcos, yung kanyang sinabihan, use this money wisely. Save my country and save my people. Kung mayroong mananagot, si Presidente Marcos po yun. Kaya nga, si Presidente Marcos, nilagyan niya po ng mga dokumento. Dahil yun po yung kayamanan ng buong Pilipinas. People of the Philippines, yung beneficiary. Hindi kakurampot lang ng mga tao na nasa listahan, no? Ang daming mga naglista ngayon, naglisting. Kailangan magpalista daw ng pangalan dahil upang magiging beneficiary ng kayamanan ng Pilipinas. Naunsa ka? Loko-loko. Beneficiary buong Pilipinas ang beneficiary. Yung administrator, gobyerno ng Diyos. Hindi kurakot na gobyerno. Kaya magkakaroon po tayo ng dibino gobyerno dahil yan po yung magbibigay ng pantay-pantay distribution ng kayamanan na yan. Dahil yan po yung habilin ni Dr. Moncado kay Marcos. Use this money wisely. Save my country and save my people. Kaya maraming gusto na babalik daw yung Marcos. No? Gusto nilang ibalik si Marcos. Yung apelidong Marcos, gusto nilang magiging Pangulo. Dahil yun lang po yung susi. No! Wala dyan, mga kapatid. Hindi yan susi. Kahit gamitin mo pa yung buong pangalan ni Presidente Marcos that time. Hindi yan ang susi. Ang susi, gobyerno ng Diyos. Dahil yung kayamanan na yan sa Diyos, para sa mga anak ng Diyos. Kaya para yan sa mga piniling bansa ng Diyos. At yung makikinabang yan, mga totoong mga anak ng Diyos na mga Pilipino. Kaya yung magiging mga ngasiwa niyan, gobyerno ng Diyos. Philippines will be great again. Not because of you politicians. Not because of you kandidato. But Philippines will be great again because of Jehovah na itinakwil doon sa Israel. Nandito po sa Pilipinas. Dito po siya makikilala. Dito po siya luluwalhatiin sa Pilipinas dahil dito po yung kanyang simula noon. Ito yung alpha noon. Ito naman po ngayon ang omega. Kaya tayo ngayon sa ating generation, sa ating henerasyon ngayon ang omega. Nung panahon po nila ni Adan, dito noon sila po yung alpha. Tayo ngayon ang omega. Kaya babalik po sa atin yung paraiso ng Diyos. No? And taught them to live by His plan. Yan po yung lyrics ng kanta ni Victor Wood po, mga kapatid. No? Anhing Victor Wood. And taught them to live by His plan. No? Dahil ginawa po ng Diyos ang mga bundok, mga gubat, no? Mga kagubatan, mga tubig, mga isda, lahat po. No? Lahat po na makikita ng ating mga mata, gawa po yan ng Diyos. Kaya yung inutusan niya, the ultimate rule, no, of men is to worship His Creator. No? Is to worship His Creator. Yan po yung calling ng tao upang luwalhatiin yung kanyang Creator. Hindi po i-worship natin si politiko. Hindi po si politiko yung i-worship natin. Hindi po si partido yung i-worship natin. Hindi si mayor yung i-worship natin. Hindi si gobernador, hindi si senador, hindi si pangulo yung ating i-worship. Ang Diyos
na may likha ng langit at lupa at nagbigay buhay sa mga tao. Yan po yung ating luwalhatiin. Walang kahit sinumang taong luwalhatiin. Sa Kanya lang po. Dahil sa Kanya manggagaling yung dibino gobyerno. Sa Kanya rin manggagaling yung kayamanan. Sa Kanya rin manggagaling yung totoong pag-asa. Totoong kaligtasan. At totoong kapayapaan. Yan po mga kapatid. Basahin nga natin. No? Isaiah chapter 59. Ito po yung pagkasabi niya. No? Basahin ko sa Bisaya. Og mahatungod kanako kini mao ang akong tugon uban kanila. Nagaingon si Jehova, ang akong espiritu nga anaa sa ibabaw nimo ug ang akong mga pulong nga akong gibutang sa imong baba, dili kini mubulag gikan sa imong baba, ni gikan sa baba sa imong kaliwat, ni gikan sa baba sa imong kaliwat sa kaliwat. Nagaingon si Jehova, sukad karon og sa walay katapusan. Kaya itong sinasabi natin ngayon na walang mangyayaring eleksyon, mangyayari talaga yan. Dahil yan po yung kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos, mayroon na po siyang pinili upang maging hari ng bansang Pilipinas. Okay? Basahin nga natin sa Tagalog. Tagalog po mga kapatid. Isaiah chapter 59 verse 12. Ito po. Verse 21. Ito po yung pagkasabi niya. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig, hindi hihiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng iyong angkan, ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon, magpakailanman. Dibino gobyerno, yan ang ibinigay ng Diyos na salita para sa lahat ng mga Pilipino. Divine Government of the Philippines. That is the word of Jehovah na ibinigay sa lahat ng mga Pilipino upang ang mga Pilipino sa buong bansa mamulat sa katotohanan na itong bansa nating Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Hindi kaharian ng kahit kanino man or kahit sino man. Yan po yung salita na ibinigay ng Diyos. Kaya ito hindi babalik po sa Kanya na walang mangyayari. Mayroong accomplishment po ito, mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya, 55 verse 11, pagkasabi niya po niya dito, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kahulugan, ng kalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Itong pulong, mga kapatid, itong salita na ibinigay ng Diyos sa Pilipinas, Divine Government of the Philippines. Hindi po ito salita ng politiko. Hindi po ito salita ng isang ordinaryo. Salita po ito ng Diyos. Divine Government of the Philippines. That is the government of Jehovah na mangyayari dito sa Pilipinas. That is DGP. Kaya nga sila si Dr. Moncado noon, yung kanilang grupo, DGP din. Okay? Yung kanilang grupo, DGP din. Kaya nga gusto niya, noong 1941, tumakbo siya ng pagkapangulo. 1941. Dahil yung kanilang grupo, DGP. Divine Group of People. They are the divine group of people. Yung mga grupo po ni Dr. Moncado noon. Grupo po sila ng mga banal na mga anak ng Diyos. Kaya nga si Dr. Moncado, he is the master of morality. Kaya palagi niyang sinasabi sa kanyang sinulat na man's moral concept po, mga kapatid. Ito po yung sinasabi niya. Dahil itong man's moral concept, ito yung summary
whole summary po ng batas ng Diyos. Dahil kung walang moral ang tao, hindi rin siya makakita sa Diyos. Kaya nga ito sinasabi niya, moral is but man's great divine power to achieve all things on earth because it is life. Life is but humility and meekness of man's great virtue in order to inherit the wealth of the earth. In order to inherit the wealth of the earth, we must live according to His meekness and humility. Huwag kang magpataas sa iyong sarili. Huwag mong ibalandra yung inyong mga dokumento. Wala yan! Huwag mong ipataas na yung sarili mo na ikaw lang yung tagapagligtas ng Pilipinas, ikaw lang yung susi ng Pilipinas. Hindi mo makakamtan. Sabi niya, humility, life is but humility and meekness of man's great virtue in order to inherit the wealth of the earth. Man is God's human mechanism in His wisdom because without man on earth, there is no God on earth. Dahil kung walang tao, walang mag-proclaim na mayroong Diyos dito sa lupa. Yan po yung whole duty of man. Kaya po nasa tao binigay yung wisdom. Nasa tao binigay yung power. Nasa tao binigay po yung kaalaman upang luwalhatiin yung ating tagapagligha. Hindi po si politiko ang ating luwalhatiin. Okay? Sinabi niya dito, man's moral is God's human virtue. Moral is but man's divine guidance to achieve all earthly things. The material of life, the moral of a man is against all earthly vices. All vices are destructive to man's physical fitness, and therefore man should fight against all form of vices. Yan po mga kapatid, yung krusada ng mga grupo po, na mga naniniwala po kay Dr. Mungkado noon. Sila po yung tinatawag na Crusaders, World Army. They are Crusaders sa lahat po ng vices na makasisira sa katawan ng tao dahil kasalanan po yan, yung lahat po ng kahilayan. Kaya they are Crusaders, mga kapatid. Kinokrusada nila. Nabuo yung Filipino Federation of America doon sa Israel. Doon sa Amerika. Dahil gusto ni Dr. Mungkado na yung lahat ng mga Filipino doon na involved sa gambling, na involved sa drugs, na involved sa riots that time, na involved sa mga lahat lang mga kaguluhan doon sa Amerika. Gusto niya yung lahat ng mga Filipino noon magiging malaya sa ganong mga klaseng sistema, sa ganong immorality. Kaya nga sinasabi niya, my mission is to revive, serve, and convince my fellow men. That is my religion. The world is my country. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. People of the Philippines, kailangan natin yung man of morality, hindi man of immorality. O to achieve, mga kapatid, upang ibigay ng Diyos ang lahat ng kayamanan dito sa Pilipinas, ibabalik ng Diyos ang lahat ng kayamanan ng sambayanang Pilipino. Kinakailangan natin yung leader according to the will of God. No? Hindi po immoral man. Kaya nga, lumad, leader under moral and discipline, not immoral. Kaya nga, sinasabi ni Dr. Mungkado palagi, you cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. Kaya nga, si Dr. Mungkado that time, nahagilap niya, natapok niya ang mga Filipino doon sa Amerika dahil pinapakita niya that he is a man of moral. No? He is a moral man. Kaya tinatawag siyang master of morality. Ito po sinasabi niya. By nature and its divinity,
and its creation. Man's moral is God. God is moral. Moral is man. And man is God. Therefore, let us achieve material success based upon man's moral concept in life in order to be happy, to live with man's neighbor. No? You cannot love your neighbor unless you live in moral. No? You cannot love your neighbor kung dili ka magpuyo nga matarong. Because to love your neighbor, ayaw kawati, ayaw pasipalahi. No? To love your neighbor, ayaw patya. Okay? No? Kaya nga, sa totoo lang, no? Masakit mang sabihin, maraming mga pastors nagiging kriminal. Nagiging kriminal sa pananampalataya. Dahil sa sinasabi nila, lahat ng mga tao pupunta doon sa langit. Eh, walang makapunta doon sa langit kung hindi dadaan sa kamatayan. No? Dahil walang physical doon na lawas. Material doon. Kaya, sinasabi po nila, death is victory. Okay? Nagiging death is victory dahil walang makapunta doon sa langit kung hindi dadaan sa kamatayan. Kaya nagkasala po. Kaya sinasabi na, thou shall not kill. No? Thou shall not murder. Papatayin mo muna yung tao bago makarating doon sa langit. That is fake doctrine, false doctrine po mga kapatid. You cannot see God kahit patay ka, kahit reverend ka pa, kahit bishop ka pa, kahit apostolis ka pa, kahit evangelist ka pa or teacher ka pa, kung ikaw ay patay na, hindi mo talaga makikita ang Diyos. Yung makakita lang sa Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Buhay ang makakita sa Diyos. Ay, Pastor, magandang hapon. Okay, no? Yung ating bisita, Pastor Chabit, magandang hapon at magandang hapon na po sa mga nanonood na po sa atin. Kay Ate Alicia Mangkal, magandang hapon. At kay Pastor Ilmer Awing, Villaferte, kasama po natin. At kay Cornelio Miroy Olivar, bro, magandang hapon. At kay Ma'am Maria David. All men should strictly, literally, divinely follow the moral concept of men and should fight against all forms of vices which are destructive to humanity. For it is the paramount duty of every man to serve humanity. Morality is but man's divine service for humanity. Humanity be served is a moral virtue of every man. To achieve in life, life is but service and suffering for the love of humanity. Humanity is God's creation. God's creations of the universe is but the divine pronouncement of peace on earth and goodwill to all men. No? Kaya nga si Dr. Moncado, tinawag siyang ambasador. No? Ambasador ng kapayapaan. Dahil gusto niya magkakaroon ng totoong kapayapaan ang mga Filipino, hindi lamang sa ating gobyerno. Unang-una, kapayapaan sa pag-iisip. Pangalawa, kapayapaan sa puso. Dahil kapayapaan, kaligtasan, kalayaan sa mga bisyo. Kalayaan sa immorality. Dahil gusto niya yung lahat ng mga Filipino magiging moral upang makasama po natin ang Diyos. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. Mga politiko, you cannot serve the people of the Philippines unless you live in wisdom and morality. Dahil 2022, hindi na pipiliin ng Diyos ang immoral. Ilalagay sa Malacanang dahil naka-reserve na po yan sa virgins po, sa 5 virgins na pure in heart, pure in mind, pure in spirit, hindi po immoral. Kaya nga, sarado na ang Malacanang sa pagkapangulo. Si PRRD lang, yung huling pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil yung kasunod niya, hindi na pangulo, hindi na presidente, hari na po ng Diyos. Yan po mga kapatid. Okay? Kaya nga, pinauna si Kapa. Ito po yung sinasabi niya. Isaiah chapter 59, verse 17. Basahin natin.
og siya gisuloban. Iyang nga gisulob ang pagkamatarong ingon sa usa ka kutamaya og usa ka salukot sa kaluwasan ibabaw sa iyang ulo og iyang gisulob ang mga biste sa panimalos ingon nga sapot sa gitabunan sa pangabubho ingon sa usa ka kupo. Pinalabas po dito si Corona at saka si Kapa. Okay? Verse 17, sinabi niya, chapter 59. Ito po, mga kapatid. For he put on righteousness as a breastplate and a helmet of salvation upon his head, and he put on garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak. At siya ay nagsuot ng katuwiran na wari sa puway, na sapyaw at turbante ng kaligtasan sa kaniyang ulo, at siya ay nagsuot ng mga bihisan ng paghihiganti na pinakadamit na at nagbibihis ng sikap na wari sa balabal. Gitagaan siyang corona. Helmet of salvation. Corona. Okay? And then Kapa. Yan po yung suot ng hari. Kaya pinauna si Kapa, sumunod si Corona, dahil yung kasunod 2022, ipapadala niya yung hari. Yung hari po, mga kapatid. Si Jesus, kinurunahan po siya ng tinik. Okay? Kinurunahan po siya ng tinik. Binigyan po siya ng crown of thorns. No? Tinik na korona yung ginilagay kay Jesus. Dahil po sa kanyang paghihirap na dinanas upang magkaroon po ng kalayaan ang bansang Israel. Hindi tayo kasama doon. Yung pagpatay kay Jesus sa cross, hindi tayo kasama doon. Exclusive lang yun sa Israel. Exclusive lang po sa kanyang bayan. Kaya nga sinasabi po ng Diyos kay Maria, tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus, for He will save His people. Yung kanyang people, Israel. Hindi tayo, Pilipinas, kasama doon. Dahil kung tinanggap siya doon na hari, maliligtas yung buong bansang Israel. Magkakaroon po sila ng kalayaan from the Roman Empire. Kaya yung kamatayan niya doon sa cross, hindi tayo kasali doon. Exclusive lang yun sa Israel. Yung atin po dito sa Pilipinas, tayo po ang sumalo. Yung gobyerno na hindi tinanggap doon sa Israel. Yung gobyerno na kanyang gustong i-implement doon sa Israel, hindi nila tinanggap. Kaya tayo ngayon ang nakatanggap, mga kapatid, sa Pilipinas. Kaya yung kaligtasan ng mga Filipino ng paghahari ng gobyerno ng Diyos. Yan po yung ating kaligtasan. Dahil hari po, si Kristo doon sa Israel, pinadala ng Ama upang i-restore yung divine government. Yung Kristo ngayon na nandito sa Pilipinas to implement the divine government of the living God. Yan po yung role niya. Yan po yung instruction. Kaya yung batas, yung salita na ibinigay ng Diyos sa kanyang bibig, dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Yan po, mga kapatid. So si Jesus, kinurunahan po ng mga tinik. Kinurunahan ng mga tinik. Suffering. Ngayon, pinadala tayo, binigyan tayo ng corona. Buong sanlibutan, binigyan ng corona. Coronavirus. Okay? Yan po yung ganti sa mga naniniwala na death is victory. Coronavirus. Hindi po death is victory, mga kapatid. There is no victory in death. Kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay reverend, kahit ikaw ay bishop, founder ka man, chairman ka man, o kahit anong posisyon mo sa simbahan, kung ikaw ay mamamatay, this is not a victory. That is not a victory. That is the wages of sin. Hindi ka lang pinili ng Diyos na mabuhay kasama ni Kristo sa kanyang paghari sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga sinasabi dyan, dalawang bahagi, dalawang bahagi, mamamatay at malalagas, malalagas at mamamatay, dalawang bahagi. No? Dalawang bahagi, dalawang bahagi,
mamamatay at malalagas itong isang bahagi. Okay? Maiiwan na buhay. Pero ito ay dadanas ng pagiging purity sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dalawa. No? Tingnan nyo ang sign. Hindi ganito malalagas, ha? Ganito po. Dalawa. Ganito po yung malalagas. Iiwan po ng Diyos ang isa. Dalawa ang mawawala. Ito po yung sign sa malalagas. 2/3. Dalawang bahagi. Basahin nga natin, baka sabihin tumutumo man si Pastor. Sakaraya, no? Ilang oras na ba tayo? Mataas pa. Okay? Isa ka oras na, pero mataas pa eh, no? Sakaraya chapter 13, verse 8, mga kapatid, and 9. Ito po, pagkasabi dito. Kung titingnan po natin, ito po yung sign. Sabi niya, at mangyayari sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi, mga kapatid. So sa tatlong bahagi, isa lang po yung maiiwan. Itong dalawa, mawawala. Mawawala itong isa. Mawawala ito, mga kapatid. Mawawala ito. Yan ang sabi ng Panginoon. Ito yung maiiwan. The big one. The only one. Ito po, yung mga taong naniniwala na mayroong nag-iisang Diyos na maghahari dito sa lupa. Ito lang po, mga kapatid. Ang Panginoon at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Yan po, mga kapatid. Kaya ito malalagas. Ito po maiiwan. No? Malapit na po yung halalan, 2022. Kanya-kanyang sign. Mayroong ganito, no? Mayroong ganito, mayroong ganito, mayroong ganito, mayroon din ganito. Pero sa Biblia po ito, sinasabi mawawala. Ito po maiiwan. Isa lang po yung maiiwan. Kaya walang mangyayaring eleksyon dahil mayroon na pong isang pinili ng Diyos. The big one. No? The anointed one. Hindi appointed one. The anointed one yung maghahari. Hindi appointed one. Anointed one yung maghahari. No? Kaya nga, marami nang nadidisappoint ngayon eh. Marami nang nadidisappoint. Dahil dumating na po yung anointed one. Kaya nga, itong babantayan po natin. Pagdating na po yung totoo. Pag dumating na po yung totoo, yung espiritu ng katotohanan, ang lahat ng mga nagpatotoo, no? Ang tanan nga nagpatotoo, malulusaw, parang yelo. No? Ang lahat ng mga nagpatotoo nga sila po yung tinuod totoo, malulusaw yan na parang yelo dahil dumating na po, darating na po yung the big one, the chosen one, the only one, the begotten Son of the living God. Yan po, mga kapatid. Darating po yan. Kaya yung lahat ng mga nag-aangkin na sila po yung the begotten Son, the begotten One, the begotten Two, no? Malulusaw yan, malulusaw. Lahat po nag-angkin. Lahat ng nag-angkin na sila ay wonder boy, malulusaw po yan. Lahat po na nag-angkin na yung grupo lang po nila yung totoo. Lahat po nag-angkin na yung grupo na lang po nila yung maliligtas. Lahat na nag-angkin na dyan lang po sa kanilang lugar, yung kalayaan, yung kaligtasan, malulusaw po yan dahil sa gobyerno po ng Diyos para po sa bansang Pilipinas. Kaya yan po, mga kapatid, yung sinabi po dito, dalawa bahagi yung maiiwan. Dalawang bahagi yung mawawala. Isang bahagi lang yung maiiwan. At itong isang isang bahagi tatawag po sa Diyos. At sila'y pipiliin po ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya dito, balik po tayo, Isaiah chapter 59, verse 17. At siya'y nagsuot ng katuwiran. Okay? Verse 18. Ayon sa kanilang mga gawa, ay gayon niya, gagantihan ng pusok ng loob sa kanyang mga kaaway, gagantihan sa kanyang mga kaalit, sa mga pulo ay gaganti siya ng kagantihan. No?
Sumala sa iyang mga buhat. Mao ang iyang pagpanimalos. Kaligut-gut sa iyang mga kabatok. Panimalos sa iyang mga kaaway. Sa mga pulo, siya magabayad og tumbas. Ang Diyos adunay dakong panimalos. Ang Diyos ay mayroong malaking paghihiganti sa lahat po ng mga Pilipino na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Mayroong malaking paghihiganti ang Diyos. Hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, sa lahat ng mga taong hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong malaking paghihiganti. Maghihiganti ang Diyos dahil ipapatupad ng Diyos ang kanyang kalooban. Sa ingon ni Ana, sila nga gikan sa kasadpan, mahadlok sa ngalan ni Jehova, og sa iyang himaya, gikan sa subangan sa adlaw, kay siya muanhi, ingon sa magabaha, nga suba, nga gihuyop sa gininhawa ni Jehova. Kaya nga sinasabi niya, so shall differ the name of the Lord from the west, and his glory from the rising sun. When the enemy shall come like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standards against him. Yung panimalos ng Diyos, yung paghihiganti ng Diyos, magsisimula yan sa silanganan, papuntang kanluran. Kaya yung mga taga-kanluran ngayon, takot na takot po sila. Takot na takot po yung nasa kanluran. Dahil sisikat na po yung gobyerno ng Diyos dito sa silanganan. Wala po sa gitnang silangan. Wala na po sa Israel. Wala sa Israel yung gobyerno ng Diyos ngayon. Nandito na po sa silanganan. Nandito po sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas. Darating po. Magsisimula yung bukang liwayway. Kaya nga sinasabi niya din dito, sa ingon ni Ana, sila nga gikan sa kasadpan west, mahadlok sa ngalan ni Jehova. Og sa iyang himaya, gikan sa subangan. Kaya dito po, from the east to the west. From the north to the south. Pero ito mga kapatid, mula po sa silanganan, papuntang kanluran. Yung hukom po ng Diyos, yung hukom ni Jehova, mula silanganan, papuntang kanluran. Kaya yung mga taga-kanluran ngayon, takot na takot po sa paghahari po sa dibino gobyerno ng Diyos sa Pilipinas. Kung ang mga takot, kung ang mga taga-kanluran, takot na takot. Mas lalong takot na po ngayon yung mga Pilipino. Takot na po ngayon yung mga politiko. Dahil yung mga politikong hindi tumatangkilik sa kalooban ng Diyos. Yung mga politikong hindi tumatangkilik sa dibino gobyerno ng Diyos. Yung mga politikong hindi tumatangkilik na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Magsihanda kayo. Dahil malapit na po yung paghahari ng anak ng Diyos. Kaya ito po sinasabi niya, ug usa ka manunubos moabot sa Sion ug ngadto kanila nga naglikay sa kasalanan diha kang Hakob, nagaingon si Jehova, ug mahatungod kanim kanako, kini mao ang akong tugon, uban kanila, nagaingon si Jehova, ang akong espiritu nga anaa sa ibabaw nimo, ug ang akong mga pulong nga anaa gibutang sa imong mga baba, dili mo balag gikan sa imong baba. The word of the Lord, the word of God na ibinigay po dito. Gobyerno po ng Diyos mangyayari po sa Pilipinas. Ang salita ng Diyos na ibinigay, walang eleksyon na mangyayari. No election. That is no election ng dahil sa leon. Kaya po mga kapatid, nakaupo na po, nagbabantay na po yung leon sa Malacanang. Hindi tigre si Ferdinand Marcos Sr. noon. Hindi siya leon. Tigre po siya. Siya po yung tigre ng Asya po mga kapatid. Kaya ngayon po, walang leon dyan sa Luzon. Nasa Mindanao yung leon. Tigre po yung nasa Luzon. Yung nasa Visayas po mga kapatid, agila. Okay?
Yung nasa Visayas, yung Agila. Yung ating mahal na Pangulo na sa PRRD na bilang Agila, galing po yan sa Visayas. Yung dyan sa Luzon, Tigre. Yung dito sa Visayas, Agila. Dahil yung ating mahal na Pangulo mula Visayas, siya po yung Agila. Yung dito sa Mindanao, Leon po, mga kapatid. Leon, last implementor of nation. That is Lion. Kaya no election because of the Leon. Dahil yung Leon, nakaabang na po yan sa Malacanang. Hindi na po niya papasukin si Agila. Hindi na po niya papasukin si Buaya. Lalong-lalong na, hindi na po niya papasukin yung Tigre. Dahil sarado na po. Sarado na po yung 30. Sarado na po. Sarado na po yung 5 buang-buang na dalagang birhen. Nakareserve na po yan sa mga maalamon, sa mga putli, sa mga ulay, tinuod ng mga ulay, meaning mga taong pinili ayon sa kalooban ng Diyos. Nakareserve na po yan. Dahil yung Hari 2022, yan po yung magbibigay ng hustisya. Tungod niini, ang hustisya halayo kanato, ni makaapas kanato, ang pagkamatarong kita nangita sa kahayag apan aniya karon ang kangit-ngit. Mangita sa kasidlang apan kita nagalakaw sa kadulom. Kita nagahikap-hikap sa bungbong sama sa buta. Oo, kita nagapanghikap ingon ni adtong walay mga mata. Kita nangahidugmo og sa udto ingon sa masalumsom sa taliwala sa kanila nga mga supang kita ingon nga mga taong patay. Kaya po mga kapatid, ang mga tao noon, hopeless po sila. Maging po ngayon, hopeless na po yung mga tao natin ngayon. Kaya yung mga tao Filipino ngayon, kumakapit na lang po kahit sinong politiko. Kumakapit na lang po kahit sinong makakapitan para lang makasurvive. Pero mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, kumapit ka sa Diyos. Kumapit ka sa Diyos dahil yung kanyang hari ipapadala niya na maghahari sa Pilipinas 2022. Yan po yung magbibigay sa atin ng totoong kapayapaan, hustisya, kasaganaan, kalayaan, at kaligtasan, material at spiritual. Yan po yung federalism. Our Father established dominion in every regions. All leaders will implement spiritual and material. That is federalism. Yung batas dyan, gobyerno ng Diyos. Hindi po batas na ginawa po ng mga abogado. Batas po ng Diyos yung ipatutupad natin dito sa Pilipinas. Kahit federalism po ang Pilipinas. Pero batas ng Diyos yung ipatutupad. Yan po yung pinakamagandang balita. That is the good news po mga kapatid. The last implementer of nation is the Lion. Walang mangyayaring eleksyon dahil pinili na po ng Diyos ito si David. Kaya nga, yung huling laban po ni David, si Goliath. Kaya nga, DGP, David Goliath play. Okay? David Goliath nga panagsangka. David Goliath play. DGP. That is the play of David and Goliath. Kaya ang lalabas ngayon, hindi taga Luzon, taga Mindanao, na Goliath. Dahil yan po yung kalaban ni David. Dahil ipapakita po ng Diyos na hindi politiko yung pag-asa ng Pilipinas. Ipakikita po ng Diyos, hindi partido ang pag-asa ng Pilipinas. Ipakikita ng Diyos, hindi pangalan ng politiko ang pag-asa ng Pilipinas. Diyos ang pag-asa ng Pilipinas sa ngalan ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas na mga. Yan ang ating pag-asa. Our divine hope, divine government of the Philippines. The real change is coming for our motherland and people. Wala sa mga politikong 16 or 15 ngayon ang pag-asa ng Pilipinas. Wala dyan. Maniwala kayo, wala dyan. Nasa Diyos. Nasa nag-iisang Diyos ang ating pag-asa sa Pilipinas. Dahil ipakikita ng Diyos
na mayroong Diyos dito, na nandito siya maghahari at magiging kagilagilalas ito sa lahat ng mga Filipino. Dahil ito po yung gawa ng Diyos, hindi gawa ng politiko. Hindi gawa ng gobyerno, gawa po ng Diyos. Para po yung kanyang gobyerno na dibino ay kanyang ipatutupad na dito sa Pilipinas. Kaya mapalad po yung mga taong naniniwala sa Diyos. Mapalad po yung mga taong naniniwala sa divine government of the Philippines. Mapalad po kayo. You are blessed and holy because you have part the first resurrection. At kayo'y maghahari, paghaharian ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa Pilipinas. Hindi po doon. Hindi maghari si Kristo doon sa himpapawid. No? Kalukuhan yun na nandoon siya maghari sa himpapawid. Kalukuhan! Dito sa lupa siya maghari sa loob ng 1,000 taon. Wala doon. Dito sa lupa. Kaya kalukuhan yun. Yung nandoon, naniniwala, nandoon yung paghahari ni Kristo. Dito sa lupa. At sa lahat po ng lupa, dito sa Pilipinas, ang kanyang paghahari. Wala sa Israel, wala sa China, wala sa Amerika. Sa Pilipinas, ang kanyang paghahari sa loob ng 1,000. Kaya mapalad ang mga Pilipinong naniniwala sa divine government of the Philippines. Dahil malapit na yung harvest, malapit na yung ani, malapit na po yung kasaganaan. The bountiful harvest is coming. Kaya nga, sinasabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito po, dito po tayo magtatapos. John chapter 4, verse 34. Sinasabi po niya dito. Juan kapitulo 4, versikulo 34. Ito po mga kapatid, sinasabi niya. John chapter 4. Dahil po, kausap po ni Jesus. Okay? Nang kausap po ni Jesus, yung dalaga, yung babae, na Samaritan woman, kausap niya. Humingi si Jesus ng tubig sa Samaritan woman. Sinabi po ng babae na Samaritana, bawal sa ating kustumbre, bawal sa ating tradisyon, na ikaw, Hudyo, makikipag-usap sa aming Samaritano. Bawal yun. Dahil itong mga Hudyong dagko o Hudyong gagmay, naniniwala na sila lang po yung banal sa kanila sa harapan ng Diyos. No? Grabing self-sanctimonious ba? Grabing believe sa sarili na sila lang po yung maligtas. Sobrang believe sa sarili na sila lang po yung totoo. Sobrang believe sa sarili na sila lang po yung pinaboran ng Diyos. Ito po yung kinaiya sa mga Hudyo. No? Daming Hudyo ngayon. Daming mga Hudyong pastor. Daming mga Hudyong reverend. No? Daming mga Hudyong mga bishop, mga apostolis, mga Hudyo. Iniisip nila sila lang po yung maligtas. Iniisip nila sila lang po yung righteous. Okay? Iniisip nila sila lang po yung nakakaalam. Hindi na po nila kinonsider itong mga Samaritan people. Dahil doon sa Israel, nang nagkasala si Solomon, nang pumalit po yung kanyang anak na si Roboam, nahati po yung Israel. Northern Kingdom, Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, yung kanilang mother, yung kanilang capital, yung capital city po ng Northern Kingdom is Samaria. Ito namang Southern Kingdom, yung kanilang capital city, itong Jerusalem. Itong taga Northern Kingdom, ito namang Southern Kingdom, iniisip itong mga Hudyo na nasa Jerusalem, sila lang po yung malinis. At iniisip nilang makasalanan po itong mga Samaritano. No? Kagaya ba dito sa Pilipinas? No? Tayong mga nasa Mindanao, iniisip po natin na tayo lang po yung nagmamalinis dito. Doon sa Manila, mga makasalanan. No? They are Northern Kingdom. Pati po, Visayas. Wala po mga kapatid. Kaya nga, gi-break po ni Jesus yung kanilang tradisyon, yung kanilang kustumbre. Kaya nga, ito si Jesus. Sinabi po ng babae, di ba bawal sa ating kustumbre na hindi kayo pwedeng makipag-usap sa aming Samaritano, kayong mga Hudyo? Okay? Ito po yung pag-uusap nila. Chapter 4. Ito po. Sabi niya, the Samaritan woman, sabi niya dito,
Sabi niya, 34 at 31, basahin po natin. Pero bago po natin basahin yung 34, nang nag-usap na po sila ng Samaritan woman, alam na alam po ni Jesus kung anong sistema, anong status ng buhay ng babae. Okay, sabi niya, tawagin mo na yung asawa mo. No? Siya, wag mo kay bana. Sa tinuod bitaw wa kay bana, pero naman kay gipuyo-puyo. Mo na ikalima ni mong bana. Doon nagtaka yung babae. Paano niya nalaman na? No? Paano niya nalaman na mayroon akong 5 asawa? No? Wala man ninadto sa balay. No? Anong kabalo man siya nga nakoy 5 ka bana? Anong kabalo man siya nga nakoy 5 ka bana? Kaya nga sinasabi niya dito, basahin natin sa Bisaya. Sa Jesus mitubag kaniya, no? Lumakaw ka, tawga ang imong bana, og bumalik ka dinhi. Ang babae miingon mitubag kaniya, wala ba ako'y bana? Si Jesus miingon kaniya, tinuod ang imong gingon, wala ako'y bana. Kay tuod ikaw, sabi niya, kay tuod ikaw may 5 kabana. May 5 naman ka kabana. Og siya nga gikaipon mo karon dili man imong bana. Bulabog. Dumating si Magellan sa Pilipinas. No, dumating sila po dito noong 1521, March 16. Doon po sila nagdunggo sa 5 asawa. Meaning 5 asawa. Okay? Doon sila nagdunggo, no? Doon sila nagdunggo sa Tagalog. Doon sila dumaong, doon sila napadpad sa 5 asawa island, meaning 5 asawa. Pero dito po yung Samaritan woman, hindi 5 asawa, 5 bana. No? 5 bana. Kaya sinasabi niya, tinuod imong gingon, wala kay asawa, wala kay bana, pero naana kay bana nga 5. Kaya nga itong Pilipinas, babae ito. Kaya tinatawag ang Pilipinas na babae dahil asawahin siya ng hari ng Diyos. Ang Pilipinas ay babae, tinatawag na woman na nagbistig adlaw, nga gikoronahan og 12 ka bituon og gitumban ang bulan. Pilipinas po yan. Nga gibana, no? Ang namana na sa Pilipinas, ang nahimong bana sa Pilipinas, 5 na. Mula kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, PRRD. Nahimong bana nila. Nahimong bana sila sa Pilipinas. Meaning, nahimo silang presidente sa Pilipinas. Nga mao ang babae. Human na ang 5. Naa punta karon sa isa. Nga maunay mudala sa istorya sa Pilipinas. Kaya sinasabi niya dito, 16, sapagkat gayon na lamang ang 16, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sabi sa kanya ni Jesus, wala akong asawa. Sabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala kang asawa. Wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. At ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Yun po yung sinabi ng babae. Karon, siya nasuta ko nga, nakatag-an ka. Tinuod gidi ay. No? Nga ikaw. Ingon siya din eh. O ang imong ginikan, sabi niya, kay ang babae miingon kaniya, Senyor, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Okay? Verse 18. Sapagkat, sabi niya, nagkaroon ka ng 5 asawa. Verse 19. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, na paghalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinabi ninyo na sa Jerusalem ang siyang dako
ng kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumating na ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama." Dahil yung Samaritan sumasamba sa bundok, yung Hudyo sumasamba sa Jerusalem. Sinabi ni Jesus, ngayon, ang oras ay dumating na. Hindi na kailan sumasamba kayo sa bundok o sumamba kayo sa Jerusalem. Sumamba kayo sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ang Ama ang ating sambahin sa ngalan ng Espiritu at katotohanan. Yan ang hinahanap ng Ama na totoong pagsamba, ang pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Dahil ang Diyos ay Espiritu. At kung saan ang Espiritu, nandoon ang katotohanan. Nasa Pilipinas na po yung Espiritu ng Diyos. Kaya nandito na po sa Pilipinas ang totoong katotohanan, ang buong katotohanan na itong Diyos, na yung Espiritu, ay sasambahin po ng mga Filipino. Hindi bato, hindi kahoy, okay? Hindi ribulto, Espiritu at katotohanan. Dahil dumating na po yung Espiritu ng katotohanan na magbibigay sa atin ng buong katotohanan. Yan po yung Espiritu. At yan po yung Ama. Espiritu ng Ama. Hindi po pinasamba si politiko. Hindi po pinasamba si mayor. Hindi po pinasamba yung ating mga leaders. Or si pastor, hindi pinasamba. Kahit si founder, hindi pinasamba. Yung Ama, yung Espiritu at katotohanan. Dahil siya po yung magbibigay sa atin ng totoo. Kaya nandito po sa Pilipinas yung Espiritu. Kung saan ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang katotohanan. At nandoon po yun din ang kalayaan. Kaya ang Pilipino magkakaroon po ng totoong kalayaan. Dahil nandito po yung Espiritu ng katotohanan. Nang umalis po yung Espiritu ng katotohanan mula po kay Saul. Nang umalis po yung Espiritu ng Diyos mula kay Saul, inilipat doon kay David. Yung Espiritu ng kadiliman. Yung Espiritu ng kasamaan, inilagay ng Diyos doon kay Saul. Kaya si Saul po, binabagabag na po ng masasamang Espiritu. Dahil yung Espiritu ng katotohanan, nandoon na po kay David. Kaya ngayon po mga kapatid, si David, yung ating hinihintay na sugo ng Diyos. Malapit na, malapit na. Kaya nga sinasabi niya sa 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking pagkain ko ay ang gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kaniyang gawa. Dahil tinatanong po, habang nag-uusap si Jesus at saka yung babae, yung kanyang mga alagad, pumunta doon sa bayan upang bumili ng mga pagkain. At nang dumating na po yung kanyang mga alagad, nagtaka sila. Si Jesus at yung babae nag-uusap. At walang kahit isa man sa kanilang nagtanong kung bakit sila nag-uusap. Kasi bawal yon. Nakinig na lang po sila sa kanilang pag-uusap. Kaya nang sila'y kumain na, tinanong po ng mga alagad niya sa 33. Ang mga alagad nga ay usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Dahil tinawag sa Panginoon, kain na tayo. No? Kain na tayo. Dahil itong mga alagad niya kasi, puro lang pagkain. No? Puro lang pagkain. No? Kasi nung time, pumunta si Jesus doon sa isang bundok. Maraming mga taong nakasunod sa kanya. Sinabi niya, no, mga maghapon na, sabi ng Diyos, ni Jesus sa kanya, papaano natin to? Papakain itong mga tao na to. Sabi niya kayong alagad, kahit bibili pa tayo, kahit ubusin pa natin yung lahat ng bikiri. No? Bilhin natin yung tinapay, hindi pa sapat na makakain itong 5,000, more than 5,000 na mga taong sumusunod sa atin. Sinabi ni Jesus, ano bang available dyan? Sabi niya, mayroong isda. No? At saka mayroong tinapay. Sige, dalhin mo dito. No? Magikin natin. Sa dalhin mo dito.
At dinala po doon yung lahat ng nandoon, yung available lang. At nagpray po ang Diyos. Nagpray po si Jesus sa kanyang ama. Yung anak nagpray sa kanyang ama. Okay? Yung anak nangamuyo sa amahan nga panalanginan ang ilang pagkaon. After po noon, nagtaka po yung mga alagad niya. No? Kaban-kaban o kining binukag na ba, nang hinubra ng mga pagkaon. Natingala sila. Kinsa man yung tawhanan ni, giyon sa man yung pag-magic ni. No? Binukag na bilin. Binukag na, dili na tag-isa. No? Dili tag-isa ka, kwan ba? O, isa ka, murag, parang kalawat. Murag ustyas o bino. No? Ginagmay ba? Sinukod. No? Na-remember ko, nakinumdum ko sa una kanang sa simbahan mga lawat may ingon dayon tong among pastor. Si Pastor Mangkal, diha ka. Ikaw magdala ng mga biskwit. No? Gamay, isa ka, lalimang ka nga, isa ka balot na Skyflakes, dugmukon pag yun mo. Isang supot na Skyflakes or Kingflakes ba yun? Dudurugin pa. Yung konti na lang, ituyok ni mo dito. No, ituyok. Gamay, kay makuha sa uban. Pagkuman, pitil po gamay ang sukod sa bino. No? Pero sa panahon po ni Jesus, hindi po ganyan karami. Binukag. No? Binukag. Kaya, nang next week na naman, pumunta naman si Jesus doon, nakita na naman niya, marami namang nakasunod sa kanya. Problema na po siya nga, asa na buta pakitag pagkaon? Nisunod ni mga tawhana tungod sa pagkaon. No? So maraming sumusunod kay Jesus noon nang dahil sa milagro niyang pagkain, namimigay po siya ng pagkain. Dahil yung mga tao doon walang makain. Okay? Namimigay siya ng pagkain. Kaya nga, tingnan natin kung may politikong dumating dito sa atin, naku, nakasunod mga tao. Hindi mo na mamalayan kung saan dito yung dilawan, saan dito yung pulahan, saan dito yung greenan, saan dito yung blue, saan dito yung asol. Basta kapag dumating yung politiko, mamigay ng pera, mamigay ng pagkain, dagsaan talaga yung mga tao. Yun din po yung nangyayari kay Jesus. Sinusunod nila si Jesus nang dahil sa pagkain. Ngayon, sumusunod ang mga tao sa politiko dahil yung mga politiko magbibigay ng pagkain, magbibigay ng pera. Sinusunod dahil sa pagkain, dahil sa pera, dahil yun ang ginamit nila upang makuha yung mga tao. Sa panahon ni Jesus, sinubukan niya. Sinabi ni Jesus, oh, bakit kayo nandito na naman? Halos lahat. Kasi nag-expect naman sila na Jesus magmilagro na magpakain na naman. Sinabi ni Jesus, I am the living bread. Ako yung buhay na tinapay na nanaog mula sa langit. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi mamamatay. Sabi ng mga tao, nako, ano ni? Saan ni? Masa ni? Ungo. Sinabi na ni Jesus kasi yung inihintay nila, magbigay na naman ng milagro si Jesus, magpakain naman sa kanila. Ngayon, nabasa ni Jesus yung kanilang isipan. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay hindi mamatay, kundi mabubuhay. Sabi ng mga tao, unsa man ni wakwak na ni? Sanay balba. Yun po. Dahil iniisip nila yung material na pagkain. Pero sinasabi ni Jesus, I am the living bread. Kaya nga, panday. No? Panday siya. Panday. No? Daily bread ba? Panday. Sa English, sa Bisaya, sa English, panday, pan, kada adlaw, daily bread. No? Panday. O panday po siya, carpenter ba? No? May manok, mamukpok, no? Pahimo ka dito siguro. Kay si Jesus, panday, at the same time, mason. No? Mason po si Jesus. Masunurin sama. Okay? 1 minute, okay. Masunurin po sama si Jesus. Kaya tinatawag siyang panday at masunurin. Ito po, 35, sabi niya. Sinabi ni Jesus, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Yung trabaho ni Jesus,
to do the will of His Father na nagpadala po sa Kanya. Yung trabaho ng DGP, to do the will of the Father, Jehovah, na may patupad itong dibinong gobyerno sa bansang Pilipinas. That is the will of the Father. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Kaya nga sinasabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. And what is the will of the Father? Thy kingdom come, thy will be done. That is the supreme will of the Father. Kaya nga, yun po yung pagkain ni Jesus. Na yung kalooban ng Ama, tatapusin niya. Kaya lang, hindi po niya natapos. Kaya dito po yan, matatapos yung kalooban ng Ama. At dito po sa Pilipinas, matutupad yung kalooban ng Ama. Kaya nga, sinasabi niya sa last verse, say it, sabi niya, there are 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, already to harvest. Sinabi po ni Jesus sa kanya, di ba niingon mo, nga 4 pakabulan, mag-ani na. No? Sinabi ni Jesus, di ba sinabi nyo, 4 pa na buwan, darating yung harvest. But tingnan nyo, ang harvest ngayon na. Darating na po, sinabi ng mga tao, 4 months pa, darating yung harvest. Pero sinabi ni Jesus, tanawa, ang mga alanihunon, hinog na. November, mula ngayon, bibilang tayo ng 4 months. November, December, January, February. Mula December, January, February, March, harvest. Yun po ang akala natin harvest. Pero gipakubsan sa Diyos. Gipakubsan. Expected nila 4 months pa yung harvest. Pero sinabi ni Jesus, sabi niya, og dili ba nagaingon man kamo 4 pakabulan, og unya mao ang ting-ani, sultihan ko kamo, iyahat ninyo ang inyong mga mata, og tanawa, lantawa ninyo ang kaumahan nga hinog na aron pag-anihon. So buot pasabot, gi-advance, gipakubsan sa Diyos ang panahon. Eleksyon 2022, Mayo 9. Pero hindi na darating doon, pakubsan sa Diyos. Ipapakilala na niya ang kanyang hari sa Pilipinas na magbibigay ng totoong kapayapaan at kalayaan dito sa Pilipinas. The coming of the King David dito sa Pilipinas. The Lion of Mindanao at the Lumad ng Mindanao. Hindi na makarating doon sa Mayo 9. Ipapakilala na po ng Diyos yung malaking harvest po. Malaking harvest po yan. That is the great day of the Lord. 2022, that is the great day of the Lord. The marriage supper of the Lamb. 2022. Yan po yung malaking harvest para po sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya wag mawawalan po ng pag-asa. Tayo mga Filipino, ito po yung ating pag-asa. Dibino gobyerno. Hindi pag-asa yung politiko. Hindi pag-asa si mayor mo. Hindi pag-asa si gobyerno. Kahit idolo mo pa yung mayor, kahit idolo mo pa, kahit kumpare mo pa si gobernador, hindi siya pag-asa. Ang Diyos ang ating pag-asa. Gobyerno ng Diyos dito sa Pilipinas. 2022 na po yan. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating tagapaglikha na si Jehovah Adwata. All the glory and honor belongs to Him. Siya lang po yung karapat-dapat nating luwalhatiin, purihin. Dahil siya po yung nagbibigay sa atin ng salita, nagbibigay po sa atin ng kaalaman, at nagbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At magbibigay po sa atin ng dibino gobyerno po sa 2020. Kaya, Philippines will be great again, not because of you politicians, but because of God, Jehovah, through His divine government of the Philippines. Maraming salamat po sa lahat. Sa mga nanonood po, kay Ying Losero, bro, magandang hapon. Kay Rogelio Kupat, Amudjan, no? Magandang hapon po. Kay Brother Jerry Ringan, maraming salamat. Sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon, no? Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos. Wag po kayong mabagabag, wag po kayong maproblema, wag po kayong ma-discourage. Wag po kayong ma-discourage. Mawawala man ito po yung maiiwan. Mawawala man ito po yung maiiwan. The big one, the chosen one, the anointed one.
the coming King of the living God. Yan po si Haring. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng mga viewers po natin. God bless po sa inyong lahat. God bless po. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Ang mga pastors na nandito po sa atin ngayon, mga kasama natin, magandang hapon, maraming salamat kay Pastor Edgar Mangkal dyan po sa Region 12. Yung ating mga leaders po dyan sa Region 12, mga pastors, lahat ng mga pastors sa Pilipinas. Huwag niyong sayangin ang panahon. Tinawag kayo ng Diyos. You are the builders. You are one of the builders of the divine cabinet. Huwag kang makampante na ikaw ay leader ng politiko. Dapat leader ka ng Diyos. Huwag kang magsaya na ikaw ay kinuhang leader ng politiko. Magsaya ka, dapat ikaw ay magiging kabahagi sa kaharian ng Diyos, sa dibino gobyerno ng Pilipinas. Kaya, magiging sa mga elders, mga pastors, mga reverend, mga apostolis, mga teachers, and mga evangelists, no? Dito po tayo sama-sama. Tayo po yung inutusan ng Diyos to implement the divine government. Kahit kayo'y parisiyo, okay? Okay lang kung kayo'y parisiyo, kung kayo'y mga Saduceos, Sanhedrin, huwag nyo nang pairalin yung mga espiritu noon. Dapat kayo, magpakumbaba kayo. Hanapin nyo. No? Huwag mo hayaan na yung doktrina mo, yung magbigay sa iyo sa kalugmukan. Dapat hanapin mo yung totoo na programa ng Diyos sa Pilipinas. Walang paghari ng Diyos doon. Wala doon. Maniwala ka sa hindi. Kahit mauna ka pang kunin ni Lord, magdala ka ng cellphone pagdating mo doon, tawagan mo ako. At sabihin mo, but-buton mo dahil si pastor, tinuod mo dahil nga naaday diri sa langit ng gingharian. No? Ikaw na naniniwala na nandoon yung kaharian ng Diyos. Kung kunin ka na ni Lord, kunin mo yung number ko, tawagan mo ako sa cellphone pagdating mo doon. Tawagan mo si Pastor Boy, tawagan mo si Pastor Chabit, si Pastor Elmer, kahit si engineer, tawagan mo kung nandoon ka na sa langit na sinasabi mo nandoon yung kaharian ng Diyos. Magdala ka ng cellphone or kahit mag-selfie ka doon, okay lang. Mag-selfie ka na lang doon, kasama po yung sinasabi mong nandoon sa langit. Wala po doon. Nandito sa lupa. Yung Diyos na nandoon, bumaba dito sa lupa upang tayo'y kanyang kasama. Kaya, God is with us. Kung saan ang tao, nandoon din ang Diyos. That is Emmanuel. God is with us. Kaya maraming salamat, no? Kay Madam Raquel Caboberde, kay Alice Mangkal, kay Ate Alicia, magandang hapon, no? Kay White Dama, bro, magandang hapon. Kay Brother Aljon Kapanay, kay Ayeng Lingkogo, kay Brother Rick Lamohoy, at kay G-Lord Quads, no, magandang hapon. Kay Pastor Patrick Abalayan, magandang hapon po, no, sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga bumubuo po ng DGP, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng ating mga regional directors, kay Ma'am Judith Alvister dyan po sa CAR, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Alonso Agwan, no, kay Alonso Agwan, na siya po daw yung 77 triple A at saka 777, magandang hapon bro, kung manonood ka po ngayon. Okay? Dahil sinasabi niya, kayo dyan sa Mindanao, mayroon ba kayong totoong Diyos dyan? Magandang hapon kay Dale Labadan at kay Lalin Bermejo, kay Atong Albaran Jainar, kay Stephanie Marie Dumaog, kay Sister Magdalena Dumaog dyan po sa Barangay Bujang, mga Dumaog family, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, kay Brother Jonathan Lagruma Calonza, kay Brother Ruben Dinyo, kay Ma'am Monjera Vlogs, magandang hapon po. Kay Lastimoso, no, Marisa, at kay Marilyn Coquilla, at kay Sir Michael Olep, magandang hapon po. Kay Imelda Collado, kay Brother John Waniti, at kay Brother Ray Espinol, kay Brother Gilbert Guillermo, kay Brother Jobert Sansistores, kay Ma'am Maria David, kay Anin Mapingis, no? Maraming salamat po sa pagtanaw. Diyan po sa may Pantukan, no? Marami po tayong mga listeners diyan, no? Sa mga kasamahan po ni Pastor Elmer Villaferte sa Bus Radio po 103.7, okay, FM po. Kay Brother Nick Kabigting, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ito po, this is the good news na dapat nating tangkilikin, dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Diyan naman po sa Surigao, mga
mga kay Golosino family, kay Madam Susan Golosino, magandang hapon. Mga Nisnisan family at kay mga Kabilis family dyan po sa may Mongkayo, dyan po sa may Santo Tomas, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, sa grupo po ng Let's Talk About Jesus, no? Magandang hapon dyan po sa Panabo, na mayroon po silang gatherings ngayon sa pamumuno po ni Pastor Nonoy Gitakay, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. So, let's talk about Jesus, that Jesus will not come in the Philippines. Wala na pong Jesus na babalik po kahit sa Pilipinas dahil hindi po niya tayo iniwan. Nandito na po ang Kristo nating hinihintay sa Pilipinas. Kaya sa lahat-lahat po ng mga nanonood, okay? Sino pa po dito? Diyan po sa may Zamboanga area, dito naman po sa may Cotabato area, no? Sa aking pamilya diyan sa Matanao, sa mga tribong Blaan, no? Mga Mangkal family, mga Inok family, mga Ginang family. Diyan po sa Malita, mga taga-Kaulo diyan, no? Madjao Ambong, ano? Kamayo, mga mga kakaladi po natin diyan, no? Mga Saplaheyo family, mga kisa to pastor, yung apelido ni ano natin, ni Agaw doon, doon sa mga Matignaw, okay, mga Matignaw family, mga Sagaran family nandyan po, mga Muno family nandyan po sa Bacol, no? Mga Danwata family, mga Sabilo family, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. At mga Masiwil family, no? Maraming mga kaparintihan po natin dyan. At dito naman po mga Hiribisi family, dyan po sa may Barangay Malagamot, mga Hiribisi family at mga Carion family, no? Kay Danica Galkan, magandang hapon po dyan po sa Santa Maria. So, all the glory and honor belongs to Him. And God bless po, magandang hapon sa ating lahat.